Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isang grupo ng mga tao na maiiwan pagdating ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 1 to 6 ay ang passage na kung saan mababasa natin sa banal na kasulatan na malalaman natin dito ang mga karakter ng mga tao na mabubuhay sa huling mga kapanungkunan. Tayo naniniwala na tayo ay namubuhay na sa huling kapanahunan dahil ang sinasabi sa passage na ito ay nagpapanukala na tayo ay nasa huling kapanahunan na. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Mga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Bago natin pag-usapan ang ilang mga sandali bago darating ang rapture, ating pag-uusapan kung sino nga ba ang mga tao na hindi makakabilang sa rapture o sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang Timoteo 3 verse 1 to 6. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Mailan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito'y alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Kung ating mapapansin, ito ang mga traits at behavior na ini-exhibit ng mga tao sa huling kapanahunan. Kung ating mapapansin, sabi dito, sila ay sobrang maibigin sa kanilang mga sarili at ninanais nila na hanapin ang pansariling kaligayahan at pansariling benefit at hindi nila iniisip ang ibang tao. Binabanggit din ni Apostol Pablo, ang mga tao sa lumang kapanahunan ay magiging sakim at sobrang pinupurso ang kayamanan kaysa sa maposes ang morality, kahit na ito ay galing sa mga dishonest na practices na ine-exploit nila para sa personal gain. Ang mga tao sa huling kapanahunan ay mayayabang, hambog at ninanais nila na maging superior kaysa sa ibang tao. Sila ay walang kababaang loob. Binabanggit din sa pangalawang Timoteo 3 verse 5. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. At binabanggit sa passage na ito na iwasan natin ang mga taong ganito, sapagkat tayo ay mahahawaan kung sila'y ating laging kasama. Ang mga tao na hindi sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, sila ang mga tao na gusto lang nilang mamuhay sa kalayawan at gusto lang nila ang mga kasalanan na kanilang ginagawa kaysa gawin ang mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Kung ating mapapansin, ang ating Panginoong Jesus, siya ay nabuhay sa lupang ito ng 33 years na hindi siya nakakumit na anumang klase ng kasalanan. Ngunit ang mga tao sa huling kapanahunan, mas ninanais pa nila na magkasala kaysa sumunod sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Jesus. Sa ating mga churches, makikita natin na napakakunti na lamang ng mga tao na godly. At tayo ay sobrang magugulat kasi pati ang mga Kristiyano ay nagiging makamundo ang kanilang mga ugali. Ito ang form ng godliness at dinideny nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At ito na nga, sa pagdating ng rapture, ito ang mangyayari.
Unang Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ito ang mangyayari pagdating ng ating Panginoong Diyos. 24 hours bago ang rapture. Ang mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay sila ay unang mabubuhay. Dahil na rin mapapakinggan nila ang tinig ng arkanghel. Ang tanong ay, paano naman ang mga tao na namatay na hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesus? Sila ay mananatiling patay hanggang sa sila ay hukman ng ating Panginoong Diyos, na sila ay gigisingin para sa impyerno. Ating i-consider ang senaryo sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sa rapture, magkakaroon ng pagdilim na kahit na napakaliwanag pa ng sikat ng araw. Magkakaroon ng matitinding mga sakuna na binabanggit sa libro ng Apokalipsis. Magkakaroon ng malalakas na tsunami, paglindol at pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo sa mga tao na mananatiling buhay na hindi nananampalataya sa ating Panginoong Diyos bago ang rapture. Ito pa ang binabanggit ng pahayag na ating mababasa sa libro ng Pahayag chapter 16 verses 15 to 21. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Verse 17. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkuk sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likain ng tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag ng Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Mula ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. At nabagsakan ang mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Ito nga ang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, paano tayo makakaligtas na maiiwan pagdating ng rapture? Ang sagot ay, tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Talikuran ang ating sarili at sundin natin ang kanyang mga kagustuhan. Nais niya na tayo ay hindi mamuhay sa kasalanan, bagkus tayo ay mamuhay sang-ayon sa 10 utos na ibinigay niya sa atin. Ipahayag ang kanyang pagmamahal at tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Hesus, dahil ang tanging daan patungo sa langit na bayan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Lumakad tayo kasama niya araw-araw at hilingin natin sa kanya ang katalinuhan kung paano mananatili sa kanyang piling araw-araw hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tulungan po kami na mahayag ang iyong kadakailaan. Tulungan niyo po kami na huwag maiwan. Bagkus kami, Panginoon, ay makakarating sa langit na bayan, kapiling po ninyo. Tulungan kami, Panginoon, na makita parati ang daan na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Tulungan kami, Panginoon, na mamuhay sang-ayon sa inyong kagustuhan at matupad po namin ang inyong mga utos. Higit sa lahat, tulungan kami, Panginoon, na tanggalin ang aming sarili at ma-reflect ang karakter ng aming Panginoong Jesucristo sa aming pagkatao. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, at nawa ang banal na Espiritu mo ang sumaamin ngayon at magpakailanpaman sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.